bakit bisitahin ng anak, palaging nag-video call sila. Hindi sila mag-a-abroad, kakagaling nila sa abroad, sunod-sunod ngayon from California, then UK, then sa Vancouver, Canada. Maraming salamat sa komento, Ginang Elisa Lim. Kung inyo pong natatandaan ang balita po sa Marisol Academy, meron daw nagsabi sa kanilang source na lalabas po papuntang ibang bansa si Kim and Paula Avellino para mag-vacation. Pero posible din naman pong tama yung inyong sinabi na panay ang labas ni Kim and Paula Avellino ng ibang bansa. So possible na nandirito lang din sila sa Pilipinas. So lahat naman po ay may mga posibilidad since wala pa rin naman po tayong mga nakikita na katibayan na si Kim and Paula Avellino nga ay lumabas ng ibang bansa, kundi ito ay mga isplok lamang po ng mga page or Kim Pao page dito sa mundo ng social media. Kaya lahat may posibilidad naman, Ginang Elisa Lim. And syempre, sabi ko nga po sa mga viewers natin, kahit nasaan man sila, basta magkasama sila, nandito man sila sa ating bansa or nasa ibang bansa, okay na okay lang yan, basta masaya silang sasalubong or sumalubong ng Pasko. Wala namang kaso yun, mga kakimpaw eh. Tsaka hindi naman big deal sa atin yung magkahiwalay na pagsalubong ng Pasko ni Kim and Paula Avellino dahil hindi na naman po sila mga bata. And tayo naman mga Kimpaw fans, panatag na po sa nalalaman natin kay Kim and kay Paula Avellino, kaya hindi ito issue para sa atin, 'di ba? Sa atin lang, basta masaya silang sumalubong ng Pasko, eh okay na, 'di ba? So maraming salamat sa komento, Ginang Elisa Lim. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. At ang next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, There's TV, good evening. Kahit anong gawin mo, di pa rin nawala ito mga bashers. Di na sila humihinto sa kakabasya Kimpaw. Ano kayang meron sa kanila? Inggit, selos, o gusto nila ay angkinin si Paulo para sa idol nila? My God, 2026 na. Ano ba yung mga bashers? Wala na ba kayong ibang binabash na artista kundi Kimpaw lang? Maraming artista na i-bash nyo pero Kimpaw lang ang gustong-gusto ninyong i-bash. Iba kasi ang magiging bunga, yun ang pinupukol. But the more they bash, the more blessings to come. God bless them both. Happy Yuletide season of the year to all Kimpaw fans and legit so with their vloggers, seniors, and Aki. Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag, and happy Yuletide season din po sa inyo and sa mga Kimpaw fans. Yes, tama po kayo, hindi talaga mawawala mga bashers. Kakambal na po yan ni Kim and Paula Avellino dito sa showbiz industry. And syempre, malaking tulong din po yung mga bashers, mga kakimpaw. Ibig sabihin, talaga namang sobrang sikat ni Kim and Paula Avellino. And syempre, the more na binabash nila si Kim and Paula Avellino, mas marami naman pong blessings ang dumarating sa kanila. 'Di ba? Alam kasi nila na pag ang Kimpaw ang ibabash nila, marami po ang susugod sa kanila, 'di ba? So gusto lang nila ng attention and syempre ng engagement na kung saan wag na po natin na kakagatin. Okay? So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito at unahin nating pag-usapan. Ito pong ginagawa ng mga ibang Kimpaw fans sa kakatapos lamang po na Di Alibay. Sabi nga ni Ting, so true, wala na akong ibang gustong gawin pag rest day ko, kundi mag-binge watch na lang at habang naulit-ulit ko siya, mas lalo akong na-inlove sa love story ng Binstel. Lalo akong humahanga kung gaano kahusay ang Kimpaw sa kahit anong klase ng role ang ibigay sa kanila. Yes po, tama po si Ting. Sobrang husay talaga ni Kim and Paula Avellino umarte and talaga naman pong yung emotion nila, sobrang madadala kayo talaga. Sobrang effective nilang gumanap sa mga roles, sa mga eksena na binibigay sa kanila. Samantalang next topic naman tayo, nagkakagulo naman dito sa mundo ng social media sa pagtatanggol po kay Chinita Princess and kay Paula Avellino sa mga bashers. So pinagtatanggol po si Kim and Paulo ng mga Kimpaw fans. So para saan nga ba na naging Kimpaw fans tayo kung hindi natin ipagtatanggol
si Kim and Paolo sa mga nangapi sa kanila. Sabi nga dito ng isang account sa X, wag niyong pinupulis yung pinagtatanggol lang si Kim at Pao sa maling paratang ng kabila. Pag di yan papatulan, mamimihasa yan. Paano pa nagkimpaw tayo kung di natin sila kayang depensahan? FYI, di ako nagkimpaw para mag-focus sa kilig lang. Gumawa ako ng account to defend Kim Pao. So yes, agree po ako sa naging post ng isang account dito sa X. Hindi lang siya for kilig, andyan din siya to defend Kim and Paula Avellino sa mga bashers. Kudos sa ganitong klase po ng fans. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol dito sa post ng Sikat Scoop. Sabi dito, Kim Pao nasa New York na, ang sikretong paglipad at ang pagbisita kay Aki. Totoo nga ba ang balita? Namata ng Kim Pao na lumipad patungong New York, hindi lang para magbakasyon kundi para bisitahin ang anak ni Paulo na si Aki. Isang masayang Pasko nga ba ang naghihintay sa kanila? So yan po yung pinost ni Sikat Scoop. Tapos ito pa yung isa. Sabi dito, Alger Reyes at asawa may sorpresang pagtanggap kay Kim at Paula Avellino sa New York. Nakagulat ang naging pagtanggap ni Alger Reyes at ng kanyang asawang si Philip sa tambalang Kim Pao sa kanilang pagbisita sa New York. Ipinakita ng lahat na wala ng hidwaan at puno ng pagmamahalan ng bawat isa. Ano kayang tunay na nangyari sa likod ng mga kamera? So lahat ng yan mga kakimpaw ay mula po sa Sikat Scoop. Sana nga po may katotohanan ang mga nakapost sa kanyang page mga kakimpaw kasi syempre marami na naman pong umaasa kung ito may katotohanan, abay sinong hindi magiging masaya, di po ba? Lahat pangarap po talaga ng mga fans na masayang magbakasyon si Kim and Paula Avellino, lalo na ngayon na may pinagdadaanan po si Chinita Princess, di ba? Deserve niya pong magsaya. And syempre, mag-relax man lang, 'di ba? And makasama si Paula Avellino sa tahimik na lugar na kung saan makakapag-recharge, relax, tigil, hinga, kalma, tapos pagbalik nila by 2026, meron na naman silang lakas para harapin po, 'di ba, yung mga panibagong nilang pagsubok sa buhay. So sana ganito nga po yung nangyari mga kakimpaw, sana hindi ito fake news. And as of tonight mga kakimpaw, binisita ko nga po yung mga social media account ni Kim and Paula Avellino, nananahimik sila. At hindi tayo sanay na ganito, tila baga nakakabingi yung katahimikan ni Kim and Paula Avellino, pero okay lang yan, basta nag-enjoy at masaya sila, wala naman tayong, wala namang kaso doon, di ba? Basta enjoy lang kung ano ginagawa nila at kahit nasaan man sila ngayon. Ang balitang Kim Chiu at Paulo Avellino malaya sa mga gagawin sa ibang bansa ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon, lalo na sa mga fans na matagal nang sumusubaybay sa kanilang kilos at galaw. Una sa lahat, positibo itong tingnan dahil ipinapakita nito na parehong may professional at personal na kalayaan sina Kim at Paulo. Bilang mga artista na may sariling karera, natural lamang na may mga proyekto, bakasyon o personal na lakad sila sa ibang bansa, mapa-work man ito o simpleng pahinga. Hindi naman ibig sabihin na may tinatakasan sila o may tinatago agad. Minsan, kailangan lang talaga ng espasyo para mag-recharge at mag-explore. Para naman sa Kim Pao fans, mixed emotions talaga ang lalabas. May mga kilig at excited dahil iniisip ng iba na baka may posibilidad na sabay silang bumiyahe o may special na ganap. Mayroon din namang nag-aalala lalo na kapag tahimik sila sa social media. Pero mahalagang tandaan na hindi obligasyon ni Kim at Paulo na i-update ang lahat ng detalye ng kanilang buhay, lalo na kung personal na ito. Isa ring mahalagang punto rito ay ang pagrespeto sa boundaries. Kung malaya silang gumawa ng gusto nila sa ibang bansa, ibig sabihin ay may tiwala ang kanilang management at may sapat silang maturity para pangasiwaan ang kanilang mga desisyon. Ipinapakita rin nito na hindi sila nakakulong sa expectations ng publiko, na isang healthy na senyales para sa sinumang public figure. Dagdag pa rito, posibleng makabuti rin ito sa kanilang growth bilang artista. Ang exposure sa ibang kultura, working environment at experiences ay maaring magbunga ng mas lalim na pag-arte at mas sariwang perspective sa mga susunod nilang proyekto. Kung sakali mang bumalik sila na may bagong proyekto o mas inspired na aura, panalo rin ang fans. Sa kabuuan, ang balitang ito ay paalala na sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay hindi lang love team o on-screen partners, kundi mga individual na may sariling buhay, pangarap at desisyon. Bilang fans, mas mainam na suportahan sila kung nasaan man sila
habang hinihintay ang tamang panahon na sila mismo ang magbahagi ng gusto nilang ibahagi. Ipinapakita nito na sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay may kalayaan at tiwala mula sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga taong nakapaligid sa kanila. Bilang mga artista na matagal na sa industriya, natural lang na gusto nilang maglakbay o gumawa ng mga bagay sa ibang bansa, maaring para sa trabaho, pahinga o personal na dahilan. Hindi ito dapat agad bigyan ng mali siya. Mahalaga ring makita rito na pinapahalagahan nila ang personal space. Sa dami ng mata ng publiko na nakatutok sa kanila, normal lang na piliin nilang maging pribado sa ilang aspeto ng buhay nila. Hindi lahat kailangang ipaliwanag at hindi lahat kailangang ipost. Para sa mga fans, lalo na ang Kim Pao supporters, understandable ang excitement at curiosity. Pero mas maganda kung mananaig ang suporta at respeto dahil mas tumatagal at mas nagiging totoo ang koneksyon kapag hindi ito minamadali o pinipilit. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapakita ng maturity, independence at professionalism ni Kim at Paulo. Kung saan man sila mapunta at anuman ang gawin nila sa ibang bansa, ang mahalaga ay bumalik silang masaya, inspired at handang magbahagi ng mas magagandang proyekto sa publiko. Sa unang tingin, ang balitang ito ay maaring magmukhang simple. Dalawang artista na may kalayaang bumiyahe at gumawa ng kani-kanilang plano sa labas ng bansa. Pero kung titingnan ng mas malalim, marami itong ipinapakita tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino bilang mga individual, bilang artista at bilang mga taong patuloy na sinusubaybayan ng publiko. Una, malinaw na ipinapakita ng balitang ito ang maturity at independence ni Kim at Paulo. Matagal na silang nasa industriya at dumaan na sa iba't ibang yugto ng kasikatan, intriga at pressure mula sa publiko. Sa ganitong punto ng kanilang mga karera, mahalaga ang kakayahang gumawa ng sariling desisyon, kung kailan magtatrabaho, kung kailan magpapahinga, at kung kailan pipiling manahimik. Ang kalayaang ito ay hindi basta ibinibigay, pinaghirapan at pinatunayan nila ito sa mahabang panahon. Ikalawa, para sa mga Kim Pao fans, natural lang na magkaroon ng halo-halong emosyon. May saya, kilig at excitement, lalo na sa mga umaasang baka may sweet moments o special na ganap sa ibang bansa. Pero may kasama rin itong pangamba, lalo na kapag tahimik sila sa social media. Dito pumapasok ang mahalagang paalala. Hindi lahat ng mahalaga ay kailangang ipakita online. May mga sandali sa buhay na mas pinipiling sarilinin at may karapatan sina Kim at Paulo doon. Ikatlo, magandang tingnan ang balitang ito bilang senyales ng healthy boundaries. Sa panahon ngayon na halos lahat ay dokumentado at pinag-uusapan, bihira ang mga artistang marunong magtakda ng limitasyon. Ang pagiging malaya nila sa ibang bansa ay indikasyon na hindi sila nagpapadala sa pressure ng chismis o expectations ng publiko. Mas pinipili nilang unahin ang kapayapaan ng isip at personal na kaligayahan, isang bagay na dapat hangaan, hindi questionin. Dagdag pa rito, posible ring maging positibo ang epekto nito sa kanilang propesyon. Ang paglalakbay, exposure sa ibang kultura at paglayo muna sa ingay ng showbiz ay maaring magbigay ng bagong inspirasyon. Hindi malayong bumalik sila na may mas lalim na emosyon, mas sariwang pananaw at mas handang humarap sa mas mabibigat na papel o proyekto sa hinaharap. Sa kabuuan, ang balitang ito ay paalala na sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay tao rin bago maging artista. May karapatan silang maging malaya, magkamali, magsaya at magpahinga kahit wala sa spotlight. Bilang fans at taga-suporta, ang pinakamagandang maibibigay natin ay tiwala, pag-unawa at patuloy na suporta. Ano man ang piliin nilang landas, sa loob man o labas ng bansa. May ilang mahalagang punto pa na maaring idagdag sa balitang Kim Chiu at Paulo Avellino malaya sa mga gagawin sa ibang bansa na mas nagpapalalim ng konteksto nito. Una, maaari nitong tingnan bilang senyales ng balanseng buhay. Sa dami ng proyekto, pressure at expectations na kinakaharap ni Kim at Paulo, ang pagkakaroon ng pagkataong makalayo, even sandali, ay isang uri ng self-care. Hindi ito pagtakas sa responsibilidad, kundi paraan para mapanatili ang mental and emotional well-being na mahalaga lalo na sa industriyang laging nasa mata ng publiko. Ikalawa, mahalagang banggitin na ang kalayaang ito ay hindi nangangahulugang pagwawalang bahala sa fans. Sa halip, ipinapakita nito na nagtitiwala sila na maintindihan ng kanilang supporters ang pangangailangan nila sa privacy. Ang tunay na suporta ay hindi lang sa tuwing may update o kilig moments, kundi pati sa mga panahong pinipili nilang manahimik. Ikatlo, may posibilidad din na ang mga lakad nila sa ibang bansa ay may kinalaman sa future plans, maaring workshops, networking, auditions,
o paghahanda para sa international projects. Kung mangyari man ito, malaking karangalan hindi lang para kina Kim at Paulo, kundi pati para sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Ika-4, nakakatulong din ang ganitong balita para mabawasan ang toxic speculation. Kapag malinaw na sinasabing malaya silang gumawa ng sarili nilang desisyon, mas nagiging paalala ito sa publiko na hindi lahat ng kilos ay dapat lagyan ng kahulugan o intriga. May mga bagay na simple lang, biyahe lang, pahinga lang, personal na oras lang. Sa huli, ang pinakamahalagang may dagdag ito, ang kwento ni Kim Chiu at Paulo Avellino ay patuloy pang sinusulat at hindi ito minamadali. Kung anuman ang totoo sa likod ng mga balita at haka-haka, mas nagiging maganda ang daloy ng kanilang journey kapag may respeto, pasensya, at positibong pananaw mula sa mga taong sumusubaybay sa kanila.